Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Tinitigan ni Esperanza ang refleksyon sa salamin. Pagkatapos ay nasisiyahang ngumiti sa sarili. She had learned the art of applying makeup to make it appear natural. Her hair, which was stylishly cut short, had fitted the shape of her face. Very chic. Iyon ang kauna-unahang pagkakataong nagpagupit siya ng ganoon kaiksi. She always wore her hair long. Ang pinakamaiksi naging gupit niya ay hanggang balikat lamang. Hindi siya maputi, pero hindi rin naman siya maitim, at bagay sa kanya ang mamahaling pangkulay na inilagay ng hairdresser niya sa parlor kanina sa mall. Ang totoo niyan ay sinubukan lang niya magpakulay ng buhok dito. Ito ang kauna-unahan sa kabila ng lagi nilang sinasabi ng baklang hairdresser niya na bagay sa kanya magpakulay ng buhok. Kanina nagpahikayat siya. Pinili ng hairdresser ang mamulang-mulang dye pero mariin siyang tumanggi. May binabagayan ng ganyang kulay, Rafa, ang sinabi niya rito. Ayoko magmukhang trying hard. Hindi ako mestiza. Husme, ano ka ba naman? Para kang tao sa una. Isa pa hindi ka naman maitim at hindi rin maputi. Kung pinayagan mo ba naman ang suggestion ko magpa-bleach ka. Anyway, babagay sa iyong kulay na ito, tita. Giit na hairdresser. Basta, pinili niya ang disimuladong kulay. Dark brown, safe ang kulay na iyon para sa kanya. Gayunman, malaki ang naging epekto niyon sa anyo niya. Ay, Esperanza, bagay na bagay sa iyo. Tili ng bakla habang inaayos-ayos ang buhok niya. Ano ang say ng mga supermodels dyan? She had smiled at her reflection in the mirror. She had to agree with Rafa. Next time, try naman natin yellow blonde. She rolled her eyes. Tumayo ito at binigyan ng malaking tip ang hairdresser na tumili sa galak. Yeah, it was time to change her image. Magugulat tiyak ang mga kaibigan niya sa sandaling iyon na makita siyang maiksing-maiksi ang buhok at may kulay pa. She smiled at her reflection in the mirror. Her rust-colored knee-length dress emphasized the slimness of her waist and just perfect for the occasion. Her slim-heeled strappy sandals added 2 inches to her 5 feet and 5 inches height. Perhaps Rafa was right. May tindig pang modelo siya. Ilusyonada, singhal niya sa sarili, kasabay ng paglalaho ng ngiti at nagpabuntong hininga. Anyone would want to be in her shoes. She wasn't a great beauty, but comparatively speaking, kung ang titignan ay ang kabuuang anyo niya, marami ang nag-uukol ng pangalawang tingin. She was also smart and witty. May magandang trabaho bilang personal assistant ng isang executive sa isang malaking kumpanya ng sasakyan, at bukod sa malaki ang sweldo, ay nakakapag-sideline pa siya bilang sales agent ng kotse na karaniwan na ay mga kaibigan at mga kakilala ng mga kaibigan niya ang customers niya. And so far, hindi pa naman siya nauubusan ng referrals. Ang gold yellow niyang Honda City ay halos bayad na. At 2 taon na lang ay bayad na rin siya sa hinuhulugan niyang townhouse sa Quezon City. Everything about her was perfect except her love life. It was zero, kaya naman taon-taon na lang ay ganitong pakiramdam niya sa tuwing dadalo siya sa alinmang okasyong ginaganap ng mga kaibigan niya. 4 sila magkakaibigan ni Joanne, Camille at Samantha mula pa noong college. Sa kanilang 4 ay sila na lang ni Joanne ang walang asawa. Pero si Joanne ay may kasintahan na at nagpaplano na rin magpakasal. Makalipas ang higit 1 taong magkasintahan. At ang okasyon ngayong araw na ito, ang Linggo, ay birthday party ni Andy. It was a very private party. Sila-sila lang na matatalik na magkakaibigan ang naroroon at gaganapin iyon sa bahay mismo ni Andy. At sa tuwing nagkikita at nagkakasama-sama silang 4, ay puro kantsaw ang inaabot niya sa mga ito. Tulad ngayon, malamang na siya na naman ang tampulan ng tukso. Sa buong 25 taon ng buhay niya ay hindi pa niya nararanasan magka-boyfriend. Yung talagang boyfriend na dinadalaw, sinusundo, dinadalhan ng bulaklak at chocolates
sa mahahalagang okasyon. Niyayaya mamasyal, manood ng sine, o concert, etc. etc. Oh well, may mga manliligaw siyang binibigyan siya ng mga iyon, labis pa nga kung minsan. Pero hindi niya ibinibilang iyon. Kahit siya sa sarili, hindi niya mapaniwala ang wala siyang mapili sa mga ito. Many of them were husband material, pero hindi niya maintindihan kung bakit ayaw tumibok ng puso niya. Naririnig niya sa mga kaibigan kung anong nararamdaman ng mga ito sa kani-kanilang mga boyfriends at asawa. It was so intense a feeling for a certain man. May chemistry sa tuwing nagkakalapit. Well, hindi na niya inaasahan ang ganoong damdamin. Kahit kaunting gusto lang ay makikipag-boyfriend na siya at marahil ay tutubo rin ang pag-ibig sa katagalan. Iyon bang bago siya matulog ay iniisip niya. Kahit paano, ang lalaki matapos siya makipag-date dito. Babalikan sa isip ang mga sinabi nito sa kanya. O di kaya naman ay itong unang papasok sa isip niya sa tuwing magigising siya sa umaga at mangingiti siya. Ang kaso, sa sandaling naihatid na siya, mas minuni-muni niya ang kapintasan kaysa sa mga katangian. Ang ibang babae ay nakikipag-boyfriend para lang masabing may boyfriend. Hindi naman niya gusto ang ganoon. Mahirap kasama ang isang taong wala kang pagtingin. Naranasan na niya iyon noong nasa huling taon siya sa kolehiyo. Dahil nga sa kantsaw ng mga kaibigan, ipinahintulutan niyang isipin ng isang manliligaw na may mutual understanding na sila. The guy was tall and attractive and with good scholastic records, but their relationship lasted only for 5 days. She hated the 2 occasions she had spent with him and was so bored to death. Kinaiinisan niya ang pag-aakbay-akbay at pakikipag-holding hands nito sa kanya sa loob ng campus. Lahat ng maipipinta sa tao ay nakikita niya rito. Most of them unfounded. At nanghagan siya nito sa loob ng sine na yung lahat ang balahibo niya sa panghihilakbot at wala siyang pakialam kung naka-insulto siya dahil talagang mariin niyang pinahiran ang mga basang labi ng tissue paper. Hindi iyon katulad ng first kiss niya. Sandali siya natilihan sa pagpasok ng bagay na iyon sa isip niya. Her first kiss? Oh, that was forever ago. Pero doon niya ibinabase ang anumang damdamin mayroon siya para sa isang lalaki. She knew that to be so unfair dahil ang halik na iyon ay sa pangmalas ng isang 15 taong gulang na batang babae. And she in fact had vague memory of that particular kiss. Whatever, the poor guy had failed miserably. Tinapos niya ang relasyon ng wala kahit nakatiting na panghihinayang. Iyon ang una't huli niyang affair. Kung masasabi mang affair nga iyon. Kung sa bagay, ay masaya naman siya kahit mag-isa siya. Bagaman hindi niya maitatangging naroroon ang pagnanais na maramdaman na may nagmamahal din sa kanya. At ang mga kaibigan niya hindi minsan naging matchmaker para lang magka-boyfriend siya. Kulang na lang ay ipaanunsyo ng mga ito sa periodiko na kailangan niya ng boyfriend. Hindi dahil hindi niya binibigyan ng pagkakataon ang mga inirereto ng mga ito. Pero talagang wala siya makapagdamdamin alinman sa mga nakakadate niya. For Pete's sake, but she didn't know why. At naniniwala siyang hindi iyon ipinipilit at baka pagsisihan lang niya sa bandang huli. Sa sulok ng bahagi ng puso niya, ay nagpipilit na mangibabaw ang sagot sa lahat ng iyon. Her puppy love, her first kiss, Drake. Oh, he had left her 10 years ago after she shamelessly declared her undying love to him. Ang masakit pa ay nangako itong susulat. Pero sabi nga, promises are made to be broken. Or Drake didn't care at all. She was nothing but a starstruck 15-year-old. Ipinilig niya ang ulo. Hindi na niyang gustong alalahanin iyon. Hindi niya malaman kung kaiinisan niya ang sarili o pagtatawanan. One stupid crush and a first kiss she could hardly remember. Binigyan niya ng huling sulyap ang imahe sa salamin bago dinampot ang bag at lumabas na. Ilang sandali pa ay nasa harap na siya ng gate ng bahay ni Andy. Nakahilera na sa sidewalk ang sasakyan ng mga boyfriends ng mga kaibigan niya. She parked her car alongside with Camille's husband's car. Pagkatapos ay lumabas at lumakad patungo sa tagilirang gate na siyang nakabukas. Iyon ang unang pagtungo niya sa bahay ni Andy at natuklasan niyang ang gate na ipinasok niya ay diretso sa poolside. Agad siyang kinawayan ng mga kaibigan nang matanaw ang pagdating niya. Nasa gazebo ang mga ito malapit sa poolside. Wow!
Bulalas ni Jerry na napahinto sa pagpapaypay ng iniihaw. Buong paghangan tinitigan siya mula ulo hanggang paa at pabalik. Ikaw ba yan, Zaza? Nagpaikli ng buhok ang bruha, tili ni Samantha. At nagpaday pa. You should have done this makeover a long time ago, ani Joanne. Tignan mo at bagay sa iyo. Bumata ka ng 10 taon. Umirap siya pero naroroon ang kasiyahan sa mga papuri. Tila naman napakatanda ko na. My God! But you're stunning! That was Camille. Itinago niya sa isang pinong ngiti ang kasiyahan niya. Nilinga niya ang iniihaw ni Jerry. Ang laki niya na, komento niya nang makita ang malalaking puset na nakatusok sa mahahabang bamboo stick. Ngumisi ito. Pulutan mamaya. Natawa siya. Pumasok sa loob ng gazebo at naupo sa tabi ng mga kaibigan. Akala namin na hindi ka na darating, ani Joanne. You're 30 minutes late. Pero sulit naman, muli siyang hinagod ng tingin. May nasira ang sasakyan sa kalye na naging sanhi ng ilang minutong traffic. At saka, pwede ba namang hindi ako dumating? Kahit pa alam kung kakantsawan niyo lang ako. Bakit kasi hindi ka pa mag-asawa? Tukso ni Jerry habang sige sa ginagawang pag-iihaw. Honey, wika ni Samantha, wala pa ngang boyfriend. Asawa ka na kaagad. Fine, nasa hot seat na naman ako. Just as she had expected. Where are the boys? Tanong niya sa tatlo dahil si Jerry lang ang nakikita niya. Hindi niya natatanong sa paligid sina Andy, ang kasintahan ni Joanne at si Ped, ang asawa ni Camille. Kakalabas lang ni Andy patungo sa harapang bahay. Sagot ni Joanne. May kaibigan si Andy na inimbitahan at aabangan daw niya. So, may blind date na naman ako? Why does that not surprise me? Umangat ang isang kilay niya. At si Ped, nasa dressing room at nagpapalit ng damit pampaligo. Luluson daw muna siya sa pool. Sagot naman ni Camille na nag-angat ng tingin. Oh, ayan na pala sina Andy. Iyan bang blind date ni Zaza? That was from Samantha. She rolled her eyes. Wala talagang sawa ang mga kaibigan niya sa pagbibigay ng blind date sa kanya. Wow! Super hunk ang kaibigang ito ni Andy komento ni Camille. Zaza, tignan mo. Siniko siya nito at napilitan siya lumingon upang pagbigyan ito. Pero nang matanaw niya mga ito ay hindi niya makuhang bawian ang paningin at bagkos ay sinuri ang kasama ni Andy. The man was tall and well-built. Nakasuot ito ng puting sports shirt na nakapaloob sa kupasing maong. At base sa pagkakahapit ng sports shirt nito sa matipunong katawan ay sinasang-ayunan niyan si Camille sa komento nito. Hunk. At habang papalapit ang dalawang lalaki ay hindi lang hunk ang adjective na maaari niyang ikapit sa kasama ni Andy. He was attractive too. He hadn't bothered to shave. Gayon may bumagay ditong stubble sa paligid ng mga panga. It made him look sexy and lethal. Kung saan ang galing ang kabang unti-unting namumuo sa dibdib niya ay hindi niya alam. Ibinalik niya ang mga mata sa mesa sa gitna ng gazebo kung saan nakalatag ang mga pagkain. Hey guys! Ani Andy na makalapit at tumayo sa bukana ng gazebo. Si Andrick, pagpapakilala nito sa kanila. Tinanguan at ninitian ni Jerry ang bagong dating. Honey, nilingon ni Andy ang kasintahan. Meet our best man. So, I finally met you. Mainit na bati ni Joanne at kinamayan ang lalaki. Drake chuckled. It's Andy's fault. Nag-aalalang baka maagaw kita sa kanya. Iyon ang hindi mangyayari pare. Nakatawang sagot ni Andy. Mas malakas ang appeal ko sa iyo. At nagpayabangan pa. Tumawa si Joanne. Pagkatapos ay nilingon ang mga kaibigan. At sila naman ang mga kaibigan ko. Si Camille, si Samantha at si Zaza. Hello, chorus ng dalawang babae. Napilitan sa Esperanza na mag-angat ng tingin. Hi, she said simply. At nang ilahad ni Drake ang kamay sa kanya, ay napilitan siyang tanggapin iyon. He frowned as he stared at her. Then a smile that made her heart flip broke his lips. How have you been? She forced a smile. At bago pa makakawala mula sa pagkilito niya si Zaza, ay tinapik ni Andy sa balikat ang kaibigan at napilitan si Drake na pakawala ng kamay niya. Tara na muna roon pare. Doon natin pag-usapan ang problema mo. Excuse us girls, may mabigat na dinadala itong kaibigan ko.
Nakakailang hakbang na mga ito patungo sa sulok na bahagi ng swimming pool. Nalingunin siya ni Drake at nahuli nito na kasunod siya ng tingin dito. He winked at her. Agad niyang iniiwas ang mga mata kasabay ng paggapang ng init sa mukha niya. Natitiyak niya nagkita na sila ng lalaking ito. Hindi niya agad maisip kung saan. He was so achingly familiar. Parang, "Oh my gosh, Zaza! He's gorgeous!" Bulalas ni Camille kasabay ng pagsiko nito sa kanya. "At intriguing ang tingin ibinibigay niya sa iyo ha? Hindi ba ninyo nakitang kinindatan niya si Zaza?" Tukso naman ni Samantha. "Oh, I love naughty man. I've heard Andy mention his name a couple of times in the past," ani Joanne. "Nakita ko ang litrato niya sa album ni Andy noong nasa college pa ito. Pero ngayon ko lang siya nakita ng personal. At kung ako ang tatanungin, bagay na bagay sila ni Zaza," ani Camille ulit. "Ano ba kayo?" She snapped at her friends. "Come on, Zaza. Don't you think it's time for you to find a man? Hindi ka na bata." It was Samantha. "Di ba guys?" Sabay-sabay na nagsipag-ayunan ang tatlo. "Si Zaza na naman ang nakita ninyo," komento ni Jerry, nangingiti-ngiti habang patuloy sa ginagawa. "At natitiyak kong ang Drake na ito ay ang magiging Prince Charming ng buhay mo, Zaza." "Oops, parang si Prince Drake ha?" Nagtawanan ang lahat. "My instinct has never failed me." She rolled her eyes. "Forget it guys. Ilang beses nyo na akong isineset up sa kung sino-sino. Walang mangyayari sa ginagawa ninyo. Nagsasayang lang kayo ng panahon." "I believe not this time," ani Joanne. "Look at him." Hinayo ng tingin ang dalawang lalaki na nasa garden set at tila seryoso sa pinag-uusapan. Sinusulyap-sulyapan kanya. Ang sabi sa akin ni Andy ay unattached panghang na iyan. "Joanne, I don't really care." Nagsimula na siyang mairita sa mga kaibigan, gayong inaasahan na niya na ganito ang mangyayari. Tumayo siya at dinampot ang purse. "Pupunta muna ako sa powder room." Si Drake na nga kaya ang magiging prinsipe ni Zaza, mga ka-felicidad? Kaya naman, abangan!